Yung iba kasi maraming umaattend sa ganito pagdating ng kalagitnaan nawawala, umaalis, naiinip. Kaso ano lang, maikli lang naman 'to and saglit lang naman 'to, bigyan niyo lang po ako ng isang oras sa buong buhay mo. Pero hindi yung umattend ka lang, dapat intindihin mo lahat ng sasabihin ko kasi baka ito na rin yung matagal mo ng pinagpe-pray. Okay, so shout out muna sa lahat ng mga participants ngayon. So we have 49. So pero dito maraming guests So mas maraming guests kaysa dun sa I think marami din coaches. Sa mga coaches din na nandiyan, nandito, amazing life po sa inyo. Good evening po, good afternoon, good morning kung nasa man panig ka ng mundo. Ayan, shoutout muna kay Ma'am Ann, kay Mentor Edgar, kay Ma'am Elenita, kay Coach Elizabeth. Si Coach Elizabeth, shoutout sa iyo Coach Elizabeth. Kahapon nag-PM siya, tinatanong niya kung tuloy daw yung boss. Hindi po nag-cancel po tayo ng boss kahapon. So sabi niya may tatlo siyang guest. I hope na nandito po yung mga na-invite po ni Ma'am Elizabeth. Ayan, pakasipag to si Ma'am Elizabeth kasi halos everyday to nanghihingi ng tips sa akin, nagpapaturo. So ayan. Kay Sir Emil, kay Ma'am Elsa, ito siguro mga first timer to, ano? So, kay Fairy Cecil, kay Fairy Helen, Fairy Melo, ayan si Sir Melo, kay Ma'am Flor, kay Ma'am Gerard, ayan, kay Ma'am Gail, kay Ma'am Gladys, kay Mentor Glenda, yan kay sa guest po ni Mama Labs, yan sa guest po ni Coach Ellie, na si Ma'am Michelle, sa guest po ni Coach Janet, Ma'am Cabrera, and syempre sa guest ko din si Ma'am Gianan, and yung mga guest po ni Shine, grabe to si Coach Shine, no? So ito yung ito yung maganda kasi kapag ang purpose mo or ang intention mo very clear na talagang tumulong, ma-excite ka talaga mag-invite kasi alam mo sa sarili mo na na wala kang intensyong masama. 'Di ba? Kasi yan naman yung purpose o ito naman yung essence ng ginagawa naming produkto, yung marami kaming matulungan talaga na na tao in terms of health and of course do sa opportunity na pwedeng makatulong din sa inyo sa kabuhayan. Okay? So daming guest dito ni Ma'am Shai, no? Si Ma'am Rhea, si Sir Jello, si Sir Paulo, si Ma'am Leona Disa, Ma'am Sandra May, Ma'am Charlene, Ma'am Janet, Sir June, Sir Kevin, ayan, iba na to. Si Ma'am Lorina, kay Coach Lou Parpan, yan, isa to sa mga inaabangan ko rin. Lagi ko nakikita to, magaling to mag-speak, si Ma'am Lou. Ayan, si Ma'am Madeline. Yan, si Ma'am Mafen nandito rin. Nandito rin si Mama Labs, si Coach Meran Mendoza, si Coach Hermine, si Ma'am Net, yan, si Mentor Risa Makinyana. Again, condolence po Ma'am Risa. So, yun, kakalibing lang ng lola niya, no? Pero again, napaka-committed nandito pa rin sa so para umatin na natin. Si Coach Sunshine, ayan, congratulations sa ND mo, napakagaling. Ayan, kay Sir William, and of course, ating grand mentor, our fairy ma'am, Mentor Maricar. Okay? So, bago ako mag-start, magpapakilala muna po ako. My name is Michael Malana. So, nabanggit na nga po ni Mentor Maricar na isa po ako sa libo-libo na natulungan ng gantong industriya, ng gantong negosyo. And isa rin po ako sa nagpapasalamat kasi naandito po ako sa community, which is ito pong The Boss Empire, and of course ating company na MCore, which is ito yung itatopic natin ngayong gabi. Okay, so relax lang po kayo and be open-minded kasi baka mamaya meron po dyan na nagagalit pa kasi tagal-tagal nang ini-invite, di ba? So, kumbaga pinagbigyan na lang para sa kanya, pinagbigyan na lang yung nag-invite sa kanya. And maniwala po kayo sa akin after ng presentation ko, guys, ladies and gentlemen, magpapasalamat ka talaga doon sa taong nag-invite sa'yo. Okay? So, bago yan, kanina kasi meron akong kakwentuhan from China kasi ito matagal ko na itong in-invite and continuous yung communication namin kasi marami na rin itong mag-join. And nagkwentuhan lang kami kasi rest day nila ngayon and nakakatuwa kasi ito rin po yung isa sa napaka-negative or hindi talaga gusto yung gantong klase ng negosyo itong online business na to. And kanina nakakwentuhan ko siya, doon ko lang siya nakausap na talagang marami po ako nalaman about sa kanya. So siya po ay 59 years old na. O just imagine 59 years old, OFW pa rin and
ang experience niya po as a OFW is nasa 30 plus na, 30 years. Di ba? Tagal na. So sabi ko, tagal mo na ma'am diyan, no? So ano na po ba yung mga na-achieve mo, ma'am? So marami naman siya nasabi kasi very thankful siya kasi talagang marami siyang naitulong do sa mga sa anak niya and ano to single mom to tong tao na to. And yun nga, napag-usapan namin kanina yung about buhay niya and dun ko na laman na itong tao na to is meron siyang tinatawag na deepest why. Yung best motivation niya, bakit niya ginagawa or bakit siya until now nandun pa rin kahit nahihirapan siya. Kasi ang una kong tanong sa kanya, ma'am, hindi po ba mahirap diyan sa ginagawa mo? Sabi niya, alam mo sa totoo lang wala namang madali pag OFW eh. 'Di ba? So sabi ko, pero ma'am, ang tanong ba't ka nagtagal? Ba't ka nagtagal diyan? So ano lang, chika ko lang po sa inyo. Chika lang. So shoutout po sa mga OFW natin na business partners or kung meron tayong OFW na first timer diyan or kung meron kang kamag-anak na OFW, pakinggan mo to kasi baka makarelate ka. Okay? So kasi yun nga, dalawa yung anak niya, and single mom siya, iniwan siya na namatay yung husband niya and siya na lang talaga yung bumubuhay doon sa dalawang anak niya. And sabi ko, bakit ka po nagtagal diyan? O kumbaga marami na siyang napasukan na trabaho sa ibang bansa and ito yung pinakamatagal niya sa China. Pero ito yung malupit. Siya po ay TNT. Sabi sabihin, walang papeles, hindi talaga legal na anytime pag nahuli pwede makulong. Pero good news naman kasi until now hindi pa naman nahuhuli. Tama? So sabi ko, ang hirap yata ng sitwasyon mo ma'am, no? Kasi parang ang hirap niya yung tago ka ng tago. Iba-iba kasi yung trabaho niya. Tama? So sabi niya wala akong choice sir eh kasi ginagawa ko to para sa pamilya ko. Tama, tumatak po yun sa akin kasi alam naman po natin na tayo po sa lahat po ng larangan, kung ano man yung ginagawa natin, meron tayong reason bakit natin ginagawa yung isang bagay. Di ba? Kaso lang, ang nanotice ko lang sa kanya, naging bulag na siya or hindi niya matanggap na maraming opportunity sa Pilipinas. Di ba? Kaso lang, parang ang na-inject na sa kanya o tumatak na sa kanya na dito mahirap talagang kumita ng pera. Doon sa abroad madali, 'di ba? And napag-usapan ulit namin yung about sa business, 'di ba? So kasi ano siya eh, unstable yung decision making niya eh. Kumbaga, ngayon okay siya, ay sige Coach Mike sasali ako diyan. Tama? Tapos mamaya-maya, pas muna Coach Mike kasi daming gastusin ganyan-ganyan. Eh ako po ay 12 years na po sa ganitong klaseng negosyo. Alam na alam ko po kapag pabago-bago po yung decision na yan. Marami po yung maraming factor yan, maraming reason bakit nangyayari yan. So malaking factor, number one, is yung tinatawag na environment. Nasabi nga ni Mentor Maricar kanina, nabanggit niya kanina na pipiliin palagi natin kung sino yung palagi nating kasama. Kasi hindi lahat ng kasama natin is susuportahan tayo kung ano yung ginagawa natin. And of course, sabi nga, ito nasabi ko na to last time, kung sino daw yung 5 mong palaging kasama, meron tayong tinatawag na meron tayong neuron sa utak na kinokopya niya kung sino yung palagi mong kasama. 'Di ba? So, pipiliin natin 'yan kasi malaking factor po 'yan. Sabi nga, kung ako po bibigyan ako ng pagkakataon na lumayo muna doon sa mga tao na hindi naman makakatulong sa pagkuha ng pangarap ko kasi I value my time kasi ang oras ko importante kasi may goal ako, 'di ba, may pangarap ako sa buhay pero kung yung mga palagi ko nakakasama hindi siya makakatulong, hindi naman literal na iiwanan pero didistansya ka lang muna. Tama? So, napag-usapan ulit namin, sabi niya, alam mo Sir Mike, to be honest, dala na kasi ayoko kasi nung sa totoo lang ayoko masaktan ka sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, it's okay kahit ano sabihin mo, kaya kong tanggapin 'yan kung about sa business. Sabi niya, kasi alam mo, Sir Mike, ay nawala yung aking cam. Ayan. Alam mo Sir Mike, yung ginagawa o yung sinishare mong business is ano yan eh, mahirap yan eh. Ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, isang salita, tapos binabalik ko sa kanya kung ano yung sinasabi niya. Tama? So sabi ko sa kanya, ma'am, sa panahon naman ngayon, wala naman pong madali eh. Tanungin kita, ma'am,
Yung po bang pag-stay mo diyan sa abroad, madali po ba? Mahirap. Sobrang hirap, ang dami kong pinagdaanan dito na, meron pa nga akong mga pinagdaanan na hindi ko na lang po ikukuwento kasi medyo personal. May mga pinagdaanan siya na, hindi niya po talaga akalain na pagdadaanan niya. So medyo personal po 'yun, kumbaga may halong trauma, 'di ba? So ngayon, so sabi ko, 'yun naman pala ma'am, mahirap naman pala, mahirap din naman po, po diyan, eh. So dito ma'am, mahirap din kasi ma'am yung shine-share ko sa'yo yayaman ka, eh. And 'pag pinag-usapan po ang pagyaman, talaga pong mahirap. Kasi kung madali pong pagyaman, wala po sigurong mahirap. Wala po siguro tayong guess ngayon kung, madali pong yumaman, 'di ba? Kasi lahat po tayo mayaman kasi madali lang yumaman, eh, 'di ba? So pangalawa, sabi niya, oo nga sir, eh. Oo nga 'no, sabi niya, kaso lang sir dapat diyan magaling, eh. Kasi meron akong mga nakilala na ganyan din yung ginagawa, magagaling sila, ginalingan nila. So, binalik ko yung tanong sa kanya. Sabi ko, "Ma'am, ikaw po ba ma'am dun sa ginagawa mo, ilang years ka sa pagiging OFW, 5 years? Imposible naman ma'am na hindi mo ginalingan sa mga trabaho mo." 'Di ba? Kasi malamang diyan 'pag di mo yan ginalingan, kukuha sila, yung employer mo, kukuha ng iba yan, yung mas magaling o yung ginagalingan. So ano sabi niya sa akin? Ay sir, hindi pwedeng hindi ka magaling dito, kailangan galingan mo. 'Di ba? So ngayon, sabi niya, yun nga lang sir, wala akong time. Sabi niya, kailangan kasi diyan, syempre masipag. 'Di ba? So sabi ko, ma'am, masipag. Diba, naniniwala po ako masipag ka rin. Sobrang sipag mo nga po eh. Just imagine, 35 years kang OFW, parang pangit naman tawagin kang tamad, 'di ba? Sabi sabihin masipag ka rin. Masipag ka, ma'am. So, lahat po ng sinasabi mo, ma'am, na nangyayari sa iyo, gagawin mo dito pero dito magkaiba yung resulta. Last na sinabi niya, ayoko kasi ng nagbebenta-benta. Tama? So, alam mo sabi ko sa kanya, ma'am, alam mo ba, nagbebenta ka rin, hindi mo lang nahahalata or hindi ka lang aware. Alam mo sabi niya, "Paano sir, bakit? Eh, hindi naman ako nagbebenta dito, iba naman yung trabaho ko." Alam mo sabi ko sa kanya, "Alam mo ba ma'am na 35 years of your life binenta mo sa mga employer mo diyan. Yung oras mo yung binibenta mo sa mga taong hindi mo naman kalahi, number one, hindi mo naman kaano-ano, 'di ba? And hindi mo naman makakasama, hindi mo makakasama habang buhay. 'Di ba? So, nagbebenta ka ma'am, alam mo yung binebenta mo, yung pinaka-importanting bagay sa buhay natin, which is yung oras. And alam mo ba yung kapalit ng pagbebenta mo ng time, ma'am? Yung oras mo din o yung mga memories na nawawala sa pamilya mo o sa mga anak mo. Just imagine, mama, 59 years old ka na. Hindi mo nakakampi yung oras. 'Di ba? So, sabi ko, guys, ito lang merong study na merong 235 na tao na I think mga 50 to 59 years old. Ngayon, yung 235 na yon, tinanong yon, in-interview yun. Sabi, ano yung biggest regret nyo sa buhay nyo? Di ba? So, yung 235 na sumagot, majority ng sinabi nila na ang pinaka malaking regret o pagsisisi, tama ba sa Tagalog pagsisisi? Yes, yung pinakamalaking pagsisisi nila sa buhay ay yung hindi sila nag-take ng risk sa mga opportunities na dumating sa kanila. Di ba? So, just imagine kasi merong tayo po ang average ang edad na average na lang natin na pwede tayong, di ba, yung mga namamatay nasa mga maximum nasa 70 plus or 70 years old. Swerte na lang pag umabot pa ng 80 or 90, di ba? Bibihira po 'yun. Pero again, yung mga tao na ang laki ng pagsisisi nila na sumubok ng mga bagay na natakot sila. 'Di ba? Kasi bakit takot silang bakit hindi sila nag-take ng risk? Dahil po doon sa tinatawag na fear. Tama? And dahil doon sa tinatawag na fear, nalimitahan yung utak nila. Tama? Kumbaga, sabi nga, tayo lang yung naglilimit sa sarili natin, walang iba. Kasi tingnan niyo po tingnan niyo mabuti kung sasabihin mo palagi na hindi ko kaya yan, malamang hanggang dyan ka na lang. Kasi nga, ikaw na mismo yung naglilimit sa sarili mo eh. Di ba? So, anong point ko guys? Ganito lang.
nakita ko dito sa Zoom or nakita ko dito sa mga participants, hindi naman na po 'to mga Gen Z na lahat, eh, hindi naman 'to mga Gen Z lahat, eh. Ilan lang kami mga Gen Z dito, eh, o tingnan mo. 'Di ba? So, yung iba Gen Senior Citizen, 'di ba? Gen Senior Citizen na yung iba dito, eh. So, anong point ko? Nakakatawa siya pero maraming unsuccessful simply because akala nila habang buhay silang mabubuhay. Akala nila yung mga magulang nila habang buhay malakas. And even sila, akala nila hindi sila nakakasakit. Ang akala nila bumabata sila, hindi tumatanda. Hindi po. Hindi po. Kaya, guys, this is the right time. Sabi nga ni Mentor Maricar, bukas December 1 na. Di ba? So, ang bilis ng panahon, di ba? Parang kailan lang, January na. So, ang bilis lang po ng panahon. So, yung kinausap ko na 59 years old, alam nyo ba, ang point ko, bakit ko siya kwento, yung from negative, na-convert ko siya into positive. Kasi hindi po ako naniniwala na may negative talaga sa ganitong klase ng negosyo. Hindi po ako naniniwala. Meron lang po mga misinform. Ano ba yung misinform? Yung maling balita or maling informasyon about po sa nangyayari or about sa ginagawa nating business. 'Di ba? Yun yung naniniwala ako na talagang wait lang po naglolo ko yung aking camera. Ayan, so misinform lang. Kumbaga, hindi po talaga nila naiintindihan or narinig lang nila na pag online business, scam yan. Scam yan, lokohan yan, piramiding yan. Una-una lang yung kumikita, yung nasa una lang yung kumikita. Ganyan po yung mga sinasabi. Pero narinig lang nila, pero hindi talaga nila totally alam. Kasi yung taong kausap ko kanina, just imagine ang dami niyang negative feedback, ang dami niyang objection do sa sinishare ko sa kanya. Pero hindi niya pala naiintindihan kung ano yung mga objection na sinasabi niya. 'Di ba? So sabi ko sa kanya, just imagine ma'am, kailangan dito sa negosyo na to, yes, kailangan sisipagan mo. 'Di ba? Kailangan gagalingan mo. Kailangan aaralin mo. Ito yung malupit. Tinanong ko siya, ma'am, lahat po ng nabanggit mo, ginagawa mo rin sa trabaho mo. Ang pinagkaiba lang, diyan hindi ka yayaman. Dito, yayaman ka. So sabi ko, anong ibig sabihin ng pagyaman? When you say pagyaman, hindi lang po yung pagkita ng pera. 'Di ba? So kailangan din, ma'am, may oras ka. Kasi tandaan niyo mo po to, sabi ko sa kanya, hindi ka po bumabata. Tama? 59 years old, hindi na po bata yun. Kumbaga sa basketball, kung kayo po mahilig sa basketball, nasa fourth quarter na po yan. Kumbaga patapos na yung laban. Last quarter. Kumbaga, swerte na lang kung mag-overtime pa. Yung nakakalam po, pagdating sa basketball, di ba? Minsan, pagdating nung pag-ubos na yung oras, biglang nagtabla pa yung score, overtime pa, na-extend pa. So, same din sa buhay natin. Swerte natin kung ma-extend pa tayo, kung may overtime pa. Pero again, kung bibigyan lang tayo ng chance na at least 65 kasi yan yung average Sa ngayon yan yung average. So, ito lang yan guys, kung ikaw po ay 40 years old ngayon, yung 40 years of your life, hindi naging maganda yung kwento ng buhay mo, it's okay. Okay lang yan. So, ngayon, ang goal natin is yung 40 years old mo, pataas, babaguhin natin yung kwento. Di ba? So pero sabi nga kami po willing po kaming tumulong pero again dapat ikaw din willing ka ring magpatulong. Okay? So yun yung conversation namin nung kausap ko kanina and very excited siya ngayon na sumali. Hindi lang siya nakatin ngayon kasi kasi may ginagawa siya pero ay ba't ganun? Wait lang So, yan. So, I hope sa susunod maka-attend po siya. So, kailangan lang, ganito lang yan bago tayo mag-start, at least malinaw na mas malinaw na sa'yo na kailangan mo sumubok. 'Di ba? Kailangan mong sumubok, guys, kasi hindi po tayo sabi nga, wag natin palaging sasabihin okay lang tayo. 'Di ba? Okay na yung gantong buhay. 'Di ba? Kasi baka okay tayo sa buhay na meron tayo, pero yung mahal natin sa buhay hindi okay. 'Di ba? So, ngayon, ang pagyaman po o ang pagkita ng malaking pera is nasa negosyo talaga. Wala po tayong, kumbaga, naiintindihan ko po kung bakit maraming na-invite dito o maraming na-invite sa ganitong negosyo, hindi talaga nila maintindihan to. Kasi nga, hindi natin, hindi tayo naturuan ng mga magulang natin na magnegosyo. Di ba? Kasi ganito lang yan. Bakit yung nanay mo mahirap? Kasi,
empleyado. O again, I'm nothing against employment, pero pag-usapan po natin reality tama, wag ka pong ma-offend. Ang pag na-offend ka, isa lang ang ibig sabihin nun, kailangan may baguhin ka. 'Di ba? Pag feeling mo ikaw yung tinamaan, isa lang ibig sabihin nun, kailangan meron kang baguhin. 'Di ba? So tingnan niyo po bakit yung nanay mo mahirap empleyado? Kasi yung lolo't lola mo mahirap. Bakit yung lolo't lola mo mahirap? Kasi yung lelang at lelong mo mahirap. Lahat sila nagtatrabaho o lahat sila lahat sila nandito sa left side quadrant ni Robert Kiyosaki, which is yung employment at self-employment. Okay? So kaya nga kapag yun, ang tawag kasi doon pattern kung ano yung nangyayari sa kanila, yun lang din yung sinishare nila doon sa mga susunod na generation. Kaya ang hirap yumaman talaga pagdating dito sa Pilipinas kasi ang itinuro sa atin magtrabaho, di ba? Hindi para magnegosyo. Tama? So ngayon guys, ladies and gentlemen, gusto ko lang na sana lang tanggalin natin yung takot, yung fear. Tama, sa umpisa, yes, tama, ano yan nakakatakot naman talaga kung gagawa tayo ng bagay na bago sa atin. Tama, pero sana wag naman dumating sa point na yung kwento ng buhay mo is yung pinanganak ka lang, tama, nag-aral ka, after mo mag-aral, nagtrabaho ka, tapos namatay ka na. 'Di ba? So parang ang pangit naman ng istorya ng buhay mo. So again, meron pang chance para, alam mo 'yon, yung mga susunod na taon mo is baguhin naman natin yung kwento. Okay? So pag-uusapan natin ngayon is negosyo. So pag pinag-usapan ng negosyo, tatlo lang po pwede ang topic natin. Pera, kwarta, at saka salapi lang. O, di ba? So baka yung iba dito, baka, di ba, sinasabi, nako, puro pera-pera na lang pinag-uusapan. Siyempre po, negosyo po ang pinag-uusapan natin dito. Di ba? So kung ang pag-uusapan natin is about po sa Bible, so ano po yun? Iba naman po yan. Separate naman po yan. Okay? So bakit kailangan natin pag-usapan yung negosyo? Simply because kailangan talaga nating matutong magnegosyo ngayon. 'Di ba? Kasi kung itong 2025 hindi naging maganda yung taon natin, ibig sabihin merong kulang o merong mali sa ginagawa natin. Pero mas marami yung mali. 'Di ba? Kasi bakit naman Coach Mike mali ba magtrabaho? Hindi. Pero alam natin na kung yung ginagawa natin na yung bagay na ginagawa natin paulit-ulit tapos doon ka pa rin, yun pa rin yung ginagawa mo, ay mali na yun. 'Di ba? Kasi alam mo na napaulit-ulit Gigising, papasok, uuwi, matutulog. Gigising, papasok, uuwi, matutulog. Tama? Kinsenas katapusan, tapos bayad utang. Okay? So, imaginein mo ilang taon na yan nangyayari sa'yo and still, nandyan ka pa rin sa ginagawa mo. Okay? So, bakit ko to kinikwento? Kasi ito rin po ako dito way back 12 years ago na hindi ko rin naiintindihan kung nasaan ako. Tama, kaya nga ang swerte po ng mga umatin dito na guest. Ngayon pa lang po, yan po yung first step mo para maging successful ka. Okay? Kasi imagine mo, ang daming tao sa labas, hindi pa nila alam kung ano yung para sa kanila. Ang daming tao sa labas na nawalan na ng pangarap. 'Di ba? So, 'di ba, sabi nga, ano yung pinakamayamang lugar sa buong mundo? Sino po nakakalaman? Yung pinakamayamang lugar sa buong mundo, 'di ba yung sementeryo? Kasi ang daming pangarap ang nalibing na lang sa lupa, nalibing na lang sa hukay. Okay? So, sabi dito ni Warren Buffett, huwag ka magdidepend sa single income. So, kailangan meron kang other source of income. I'm not saying mag-resign po kayo. Ano ho? Gabi na po, tsaka linggo, wala pong pasok. Pwede yan bukas. O bakit malakas ang loob kong sabihin sa inyo na pwede kayong mag-resign? Kasi nagawa po namin Marami po, may mababalitaan kayo dito na ginawa po to part-time, nung kumikita na ng malaki, mas malaki na yung kinikita niya doon sa sweldo niya, yun na po yung time na, o yun na yung chance, di ba? Yun na yung sign na pwede ka na mag-resign. Di ba? Meron din naman, nung nakita to, sobrang stress sa trabaho, di nag-resign na kagad, pwede naman po yan. Kasi meron po tayong sistema talaga dito. Okay? So, again, magne-negosyo tayo, pero mayroon dalawang klase ng negosyo, yung traditional way of business at saka yung tinatawag na network marketing. Okay? Wag po kayong mairita pag naririnig niyo yung salitang network marketing. Okay? Kasi sabi nga, kung papasukin mo yung isang bagay, dapat inaaral mo yan. So pag-aralan niyo po, wag lang po kayong mag-rely sa akin. Ang pinakamayaman po na negosyo sa buong mundo po may pinakamalaking network is network marketing. Kaya yung iba, kung mo narinig lang na scam yan, pyramiding yan, ay ayoko niyan, yung kadiri. Di ba?
So, ano na, negative na yung tingin. Hindi po. Tama? So, tingnan nyo po, pag-aralan nyo po. Okay? So, sa traditional business, kailangan kumita, mamuhunan ka ng malaki para kumita ka ng malaki. Ito yung mga bagay na wala tayo. For example, ano tayo ng guest dito? Ito si Bibo 52204. Sir, anong pangalan niyo, sir? Yan, pwede natin mabago. Pero, ayan. So, ano na lang. Yung mga guest ni yan, si Ma'am Michelle, yung guest ni Coachelli. Di ba? O halimbawa, gusto mo mag-traditional business. Magnegosyo ko traditional business. Tingnan niyo po ha. Ang traditional business, kailangan mamuhunan ka ng malaki. Okay? So, kung gusto mo kumita ng malaki, kailangan ang bibili mo na, yung sistema na, yung franchising na. Kasi ang bibili mo na diyan ang bibilin mo na diyan sistema na. 'Di ba? So kaya malaki yung puhunan diyan, no? Like Jollibee, McDonald's, Shakey's, 'di ba? Ang tanong, meron ka bang 40 to 50 million, Ma'am Michelle? O huwag ka na sumagot na, malamang wala kasi kaya ka nga po nandito sa Zoom. 'Di ba? O 7-Eleven, o 5 million, 5 to 6 million, 5 to 7 million. Meron kaya na si Ma'am Michelle or kung sino man yung mga guest dito, malamang wala din. 'Di ba? So wag natin pag-usapan. O mini groceries, o worth 1 million. Meron kayang 1 million, meron kaya dito sa mga guests natin na merong 1 million? O baka naman meron. Pero again, yung 1 million, hindi po lahat kaya yon. Malaki pa rin po yun. Di ba? Sari-sari store. Di ba? Sari-sari store, kailangan meron kang at least 100 to 200,000. Kulang pa nga yun. At least 500,000, maganda ng sari-sari store yan. Kasi kung ang sari-sari store mo, 10,000 lang ang puhunan mo, mahirap yun. Saan ka nakakita nung sari-sari store na yung mga paninda mo nakasabit lang sa'yo kasi wala kang pwesto. Di ba? Yung mga soft drinks mo, yung mga juice mo, nandyan lang sa may harapan kasi wala kang rep. Kasi presyo pa lang ng rep, 10,000 na. Di ba? So, matindi pa, dito sa traditional business, kailangan marami kang isasaalang-alang. Magbabayad ka ng overhead expenses. Ito yung mga magbabayad ka ng pwesto, ng tao, ng kuryente, di ba? Ng internet. So, marami kang kailangan bayaran. Ang malupit, ito yun maraming umaaray na negosyante ngayon kasi hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nga alam kung okay yung negosyo nila pero ang dami nang binabayaran. So sobrang stressful po talaga. Sabi nga nung napanood ko sa Facebook, sabi niya, kung magninegosyo ka na lang din, wag ng traditional business. Magbenta-benta ka na lang kasi maraming yumaman talaga sa pagbebenta. Lalo na yung mga online selling tingnan mo naman. Yung mga nag-online selling, ang laki ng mga kinikita nun, di ba? So, mamaya sabihin ko ano advantage ng negosyo natin. Okay? So dito, kailangan din nakatutok ka. Dito hindi po porke meron kang pera, pwede ka na magnegosyo. Dapat alam mo yung ininegosyo mo. Okay? Dapat may yung product mo unique. Kung makikipagsabayan ka lang doon sa mga traditional business o yung mga nakikita natin negosyo dyan sa labas na milk tea, coffee shop, di ba? So, wala. Mahirapan ka ng kumita ng malaki kasi napakalawak, napakalaki ng competition. Di ba? So, kumbaga lumiliit yung market mo. Okay? So, merong negosyo na ito nga, yung isinishare po namin sa inyo. Ma'am Janet Cabrera. Ayan. So, Ma'am Janet, guess si Ma'am Janet, si Ma'am Cabrera May. So, parang si Ma'am, si Ma'am May, parang registered nurse by profession. Uy, Ma'am Cabrera, marami akong kilalang registered nurse, na nagaganto ring negosyo. Kasi, yung mga na-meet namin dati na registered nurse by profession, alam niyo po ito po, huwag po kayong ma-offend, ma'am Kasi, pag nasa employment ka kasi ngayon, kung saan mas malaki yung kita, doon ka papasok. Kaya nga 'di ba ma'am, ang requirements para maging call center agent ka, kailangan registered nurse ka by profession. O ma'am, reality pag-usapan natin. Ang dami ko pong kakilala na registered nurse by profession, ang laki ng ginastos sa magulang. 'Di ba? Pero nasa call center. 'Di ba? So, iba po talaga ang iba talaga. Sabi nga nila, yung tinapos mo hindi na yung trabaho mo hindi na wala nang kinalaman yung course mo doon, no, yung tinapos mo. 'Di ba? So, ayan. Dito sa traditional o dito sa non-traditional business o network marketing, Ma'am May, ang maganda dito, maliit lang yung puhunan pero pwede kang kumita ng malaki. Okay? So sa MCOR po, napakarami na pong pinayaman. Ang dami na pong kumita ng milyon. Ang dami na pong talagang nagbago yung buhay pagdating po sa finance, sa financial, and syempre
marami na rin po tayong natulungan na talagang gumaling sa mga sakit nila. Mamaya explain ko po yan. And dito po, hindi ka na mamumblema sa product kasi gaganda po talaga ng product natin. Okay, meron na rin po tayong sistema. Di ba? Yung sistema po na nakapag-create na po ng maraming milyonaryo. Hindi lang po dito sa company na ginagawa natin sa buong MLM industry, napakarami po talagang yumaman. Kasi meron tayong sistema dito o meron tayong ginagamit na technique. Mamaya explain ko yan. Kaya be excited kasi yun yung minsan tinatanggihan ng iba, yung technique na ginagamit ng mga milyonaryo, ng mga bilyonaryo. Di ba? Kaya nga ako, pag merong ako ini-invite, tayo umattend, hindi ako nalulungkot, hindi ako iinis, hindi ako nagagalit. Nalulungkot ako kasi hindi nila makita yung bagay na nakita ko. Di ba? Hindi nila tuloy maramdaman ngayon kung gaano ko kasaya na meron akong isang gantong negosyo. Okay, so sabi ni Chinkitan, kailangan maging negosyante na tayo. Totoo yan. O, pasinin niyo po ito. Sa employment, marami ako nakikita, di ba? Nagtatrabaho, tapos nagsa-sideline ng titinda ng ulam. Tama, meron pa nga po ako naging katrabaho, nagtitinda ng mani sa company. Di ba? So, ang point ko is, kailangan kung ikaw po talaga, hindi mo maiwan yung trabaho mo, sabayan mo yan ng side income na tinatawag o yung side hustle. Di ba? Para maramdaman mo na gumaan yung finances mo, yung financial aspect mo. Kasi kapag doon ka lang palagi magbe-base sa sinasahod mo, talagang walang mangyayari. Okay? Kasi ang tao po, reality, ang tao, mahilig po na kapag may emergency, doon pa lang maghahanap ng pera. Okay? Sabi nga ito, natutunan ko to kay Mentor Maricar na pag kumikita ka na ng malaki, dapat ilagay mo ulit yan or meron ka talagang iinbisan uli niyan para lumago yung pera mo. Okay? So kailangan natin magnegosyo sa ayaw at sa gusto mo, sa gusto mo, dapat matuto ka na magnegosyo. 'Di ba? So wag kang papayag na alam mo 'yon, nabuhay ka na lang para magtrabaho tapos para magbayad na lang ng bills. Okay? So, tama po ba ako, ma'am? Sir Kevin, yan si Sir Kevin, guest po ni Ma'am Lorena. Amazing life po sa inyo. Sana nakikinig ka, sir. Okay? So, sabi ni Ma'am Ferry, ma'am, yes po. Ayan. So, dito, napakadali, Ma'am May, ng ating negosyo. Ang gagawin lang natin, guys, magiging advertiser or endorser lang tayo. Ganun lang po kasimple. Okay? So, tingnan nyo po bakit malakas ang loob po sabihin madali yung negosyo? Itong sinishare natin. Kasi po ito, duplication business lang po to. Gagayahin lang po natin yung ginagawa ng mga kumikita, yung ginagawa ng mga naging milyonaryo, yung mga ginagawa ng mga naging successful dito. Tama, gaya-gaya lang po itong negosyo na to, duplication business na. So kung sa school po, bawal po mangopya dito, dapat magaling ka mangopya. Diyan kaya nga po ko kumita ng malaki kasi napakagaling ko po mangopya nung ako po yung nag-aaral. Sino po dito yung yung mga estudyante na, di ba nung estudyante, mahilig mangopya. Di ba yung tipong papasok lang, wala namang alam, di ba, di nag-review, pero pumapasa. Kasi malinaw yung mata Di ba? Kasi mahilig sa kalabas. Di ba? So, ayan, maging endorser lang tayo. Ganito lang, anong qualification? Facebook, kailangan lang may cellphone ka, laptop, o kung wala ka naman laptop, it's okay, may data or wifi. Pwede mo itong gawin 2 to 3 hours. Di ba? Ito yung negosyo na hindi maapektuhan yung trabaho. Di ba? Pag uwi mo, pahinga ka ng konti, bigyan mo to ng at least 2 to 3 hours a day lang. Okay? So, doon sa 2 to 3 hours a day, marami ka nang pwedeng part-time, pwedeng full-time. Tama? So, ano ba yung kultura ng mga Pilipino? Ginagawa, papasok sa restaurant, di ba? Bago kumain, pipicturean yung kain, ipopost sa ipagyayabang yan. Di ba? Ang sarap talaga dito, ganyan. Magko-comment, may magko-comment, tatanong, saan yan, Mare? Di ba? Pupuntahan, malupit, kumita yung restaurant, ikaw hindi. Di ba? So, dapat ikaw yung kumikita. Okay, so dito sa negosyo natin, pwede po sa lahat. Pwede sa estudyante, sa empleyado, self-employed, businessman, professional, housewife, OFW, and even po yung mga tambay pwede. So, isa to sa maganda. Isa sa reason bakit maganda to negosyo na to, dahil lahat po pwede. Hindi po tayo namimili. Hindi mo kailangan maging magaling. Okay, so kailangan mo lang, willing ka lang matuto, okay? Willing ka lang tanggapin sa sarili mo na kailangan may magbago. Okay? And willing ka lang gawin. Tama? Kasi marami, willing akong magbago. Tama? Willing akong matuto, pero hindi naman binibigyan ng action. Okay? So, next.
So habang buhay tayong gagastos pero hindi habang buhay pwede tayong magtrabaho. Ito totoo po ito. Lagi ko tong hina-highlights pag ako po nagpe-present kasi ang employment po is meron po talagang ending yan. Okay? Kasi whether you like it or not, pagdating natin ng 60s, 'di ba? Sabi ko nga doon sa nakausap ko, hindi ko na lang babanggitin kung sino kasi di niyo naman siya kakilala. Tama? So, pero pangalan niya Mary Rose. So, sabi ko nga 59 na pagdating mo ng 60, maganda nandito ka na sa Pilipinas. 'Di ba? So, dapat nandito ka na, ma'am. Alam niyo yung sabi niya na medyo nasad ako. Sabi niya, hindi pa makauwi kasi kakasal pa yung anak ko. 'Di ba? Just imagine 60 years old siya pa rin yung gagastos sa anak niya. Wala naman pong masama doon. Pero again, naubos na yung buhay niya kakatulong sa pamilya niya, sa mahal niya sa buhay, pero yung sarili niya nakalimutan niya ng tulungan. Okay? So, kailangan magnegosyo tayo. Kailan? Dapat ngayon na. Okay? So, pag-usapan po natin yung business. So, ang ating pong company is MCore. So, nag-start po siya December 2, 2015. So, siya po ay 10 years na po. This coming December 2. So, grabe, no? So, ang maganda kapag 10 years na yung company, ibig sabihin, nalagpasan niya na yung malalaking problema, malalaking challenges, tapos na yan sa trial and error, tapos na yan sa momentum stage. Stable na po yan. So, meaning to say, ang MCore po napakatatag, palaki ng palaki. Never pong merong isang distributor na nagreklamo ng hindi po nakakuha ng komisyon o ng income niya. Okay? So meron tayong sariling building sa May Pasig, yung Vision Building. So pwede po kayong pumunta diyan every first Saturday of the month. This coming December 6, meron po tayong welcome day. Sana po maka-attend po kayo, Ma'am Lorena, Ma'am May, sino pa ba yung nandito? Si Sir Kevin, ayan, yung mga guest natin, si Ma'am Gianan, kung kayo po ay malapit lang po dito sa Manila. Si Sir Jello, ayan, pwede po kayong pumunta dito sa office natin para makita nyo po na talagang legit, napakaganda po ng opisina natin. Okay? So, syempre, sa likod po ng malaking or palaking MCore, yung company natin, meron pong isang tao na, merong isang reason bakit talagang nangyayari yan. Kasi meron tayong visionary president, ang ating pong chairman, president, and CEO na si Sir Ray Panaligan Jr. So, siya po ay visionary president. When you say visionary, wala pa po yung MCore, nakita niya na kung ano yung mangyayari kay MCore. Ganun kaganda kapag visionary ka. Di ba? Tingnan niyo po yung resume niya. Hindi ko na po isa-isahin yan. Ang i-highlights ko lang dyan is yung more than 20 years of experience in the MLM industry. Or ito, yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, kung pangit po itong negosyo na to, tatagal ba ng 20 years yan? Ito pa, malupit. Kung pangit ba itong negosyo na to, sobrang yaman na po nitong tao na to, tatagal ba ng 20 years yan sa MLM industry? Malamang hindi. So, ibig sabihin, maganda po talaga itong negosyo na to. Okay? And, again, sabi niya, amazing life kasi ang gusto niya, mayaman na siya, ang gusto naman niya, mas marami naman yumaman. Tama? Sa pamamagitan po ng MCore. So, yan po yung palagi niya sinasabi na deserve natin yung magandang buhay. Okay? Sabi nga, we deserve the best things in life. Totoo naman yan. Kaso lang, nagbe-base tayo palagi kung ano yung ginagawa natin everyday. Tama? Kung yung ginagawa ba natin everyday, makukuha ba natin yung pangarap natin, yung mga gusto natin sa buhay? Or after 5 years, after 10 years, same pa rin kung wala kang gagawin. Okay? So, maganda. Again, nandito na ngayon si MCore. Okay? Ay na maganda. Tayo po may produkto, kaya tayo po ay super legit. Hindi po kayo matatakot na mag-invest kasi tayo po lahat po ng mga product natin, hindi po lahat ng may product, legit kasi may mga company na may product pero walang papel. 'Di ba? Or walang mga legalities. Tayo po ay approved po ng Food and Drug Administration and halal certified din po tayo. When you say, pag sinabi nating halal certified, ito po ay para sa mga kapatid nating Muslim and awarded din po tayo ng super brand. Ayan, kasi ang mga product po natin ay sobrang effective, sobrang tinatangkilik talaga. Okay, hindi po lahat nabibigyan po ng ganyang awards. And syempre, lahat po ng product natin is nasa MIMS o Monthly Index of Medical Specialty. So ito yung drug reference sa mga doctors na bago sila mag-prescribe, tinitingnan muna talaga nila na naandyan po yung mga gamot, yung mga vitamins na pine-prescribe nila sa mga pasyente nila. Okay? And syempre, meron tayong partner doctor from St. Luke, si Dr. Amelia Ubusan. Siya po ay internist and cardiologist po. Maganda, nagko-conduct po siya ng free
medical consultation, health consultation every Tuesday sa main office. So, libre po yun. So, 10 slot lang po palagi. O, 10 tao lang po. So, mag-ano ka lang. Magsiset ka lang ng appointment para ma-avail mo po yung free consultation natin na yan. And syempre, meron tayong foundation na tumutulong po talaga sa mahihirap. Okay? Kaya palaki ng palaki yung MCOR kasi meron tayong malaking puso na tumulong. Okay? So, pag-usapan natin yung mga product. Ito, dadaanan ko lang. Hindi ko na papahabain. Kung gusto nyo pong marinig o makita yung intensive knowledge o training sa mga products natin, meron po tayong kinokondak na mga seminars na ganyan. And pwede nyo rin pong tanungin yung mga taong nag-invite po sa inyo. Okay? Yung mga product po natin is health and wellness. So, may kinalaman sa kulusugan. So, gato kaganda yung business natin kasi kapag ang negosyo mo is about sa health, malamang ang pag-usapan dyan tao. O pag may tao, meron ka negosyo. Okay? So yung mga product po natin is napakaganda po. Okay? So basic needs kailangan ng tao, kaya nga po sabi ko nga ito yung pinakamagandang negosyo, unique, effective. So talagang mamaya makikita niyo napakarami talaga na pagaling nito. High quality and syempre high consumable. Ito yung maganda. Reasonable price, ito yung kaibahan nito sa ibang company. Ito yung edge namin na yung mga product natin, pangmasa siya. Hindi siya ganun kamahal, hindi rin naman ganun kamura. Okay? Pero sabi nga, ngayon po ang tao natututo na. Ibang tao ngayon, mas bumibili na sila ng medyo pricey na gamot, na vitamins, basta may effect o basta quality. Tama? Mura nga, wala ka namang maramdaman, wala namang epekto. Di ba? Di wala din. Okay? So ngayon, highly consumable siya. So mabilis maubos. Kaya mabilis yung repeat purchase. So mas mabilis kang kikita. Okay? So ayan, meron tayong 24 green cafe, meron tayong coffee. Yung coffee natin, napakasarap po nito and isa po sa benefit nito na naramdaman ko is parang hindi ako nagugutom pag umiinom po ako nito. And baliktad yung coffee na to, 'di ba pag uminom ka ng yung coffee sa labas, hindi ka makakatulog dito. Ang sarap po ng tulog mo. Okay, sana matikman niyo po yung coffee natin. Meron din tayong 24 Green Choco Memory Enhancer. Yan, pampatalas ng memorya. O kung meron po kayong kakilala na meron pong utang sa inyo, pwede niyo pong bentahan po niyang 24 Green Choco natin. Pero ayan po, pampatalas lang ng memorya yan. Wala po yung wala po yung pampakonsensya. Okay? So meron din po tayong barley. Yung barley po napakasikat talagang tinatangkilik sa market ngayon yan kasi ang barley po talaga is biblical. Marami po talaga yan napagaling. Okay? So maganda nun, yung 24 Green Restore na barley natin, iba po ito doon sa labas. Tama? So sa labas kasi, marami naman magandang barley kasi lang mahirap siyang inumin. Mapait. So sa atin po, since yung sweetener po na ginamit dito is yung stevia, tama, halaman din po yan na sabi nga, 10 times more sweeter than doon sa sugar na ginagamit natin and meron siyang goji berries na talagang maraming benefits, health benefits. So yan, imbis na nagso-soft drinks kung mahilig ka mag-soft drinks, mag-juice, mag-restore ka na lang yung ating barley. Okay, meron din tayong alka white, glutathione. So ang glutathione po is a liver detoxifier. So pagkain po yung ng atay, ang side effect po niyan pag yung atay mo is healthy, kikinis ka tsaka puputi. Ayan. So kasi ang nakasanayan na natin po is ang glutathione is pampaputi. So liver detoxifier po 'yan. Okay? Meron din tayong Keto Life. Ito po, slimming coffee and meron din tayong sabon and of course meron tayong 24 alkaline C which is yung ating flagship product. Okay? Ito yung talagang marami po talagang natulungan. Okay? So immune system booster, ito po non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, so alkaline base. So sabi nga kapag po ang katawan natin is alkaline base, mahirapan po talagang makapasok yung mga sakit. Okay? Even cancer po mahirapan. 'Di ba? So, 'yan yung mga kagandahan po dito sa product natin. And syempre, Pharmagrade siya, ginagamit po talaga siyang panggamot. Okay, ako po dapat po talaga matry niyo po tong product na to kung kayo may mga kakilala talaga na sakitin, tama? So talagang maganda ikaw din mismo matry mo siya. Okay? So, lalo na ngayon, di ba, usong-uso po yung sakit. Talagang kailangan po natin yan. Next. So, yan yung mga product natin. Again, meron tayong mga separate trainings, intensive training, intensive knowledge about sa product. Kinokonduct po yan ng ating The Boss Empire community. So, maganda nun, one product at a time lang. So, talagang matututunan mo siya. So, kung gusto niyo pong umattend nun,
para mas malaman nyo yung mga marami pang benefits sa ating mga products, sabihan nyo lang po yung taong nag-invite po sa inyo. Okay, so meron tayong mga ilang product testimonies dito. Ayan, epilepsy, gumaling o natulungan po ng ating mga produkto, o diabetes. So kung meron po kayong kakilalang mga diabetic, okay, so marami yan. Kasi diabetes po, hindi naman yan nakakamatay, pero yung complication po na dala ng diabetes, yan po yung nakakatakot. Okay? So cervical cancer, ayan, breast cancer, and kung meron po kayong mga kakilalang high blood, may panic attack, anxiety, yan yung mga sipunin, may alipunga, meron din tayong product na para dyan. Okay, yan yung mga testimonies natin, yung mga pneumonia, asthma. So yan po yung mga usong-usong sakit ngayon na kailangan po talaga na matry nyo po itong product natin para kayo mismo yung magsabi na maganda talaga yung mga produkto natin. Okay? So importante po na mas sabi nga, mas maganda na yung nagpe-prevent kaysa nagagamot. Di ba? Prevention is always better than cure. Totoo po yan. Tama, mas mahirap na pag may sakit na. Okay, although marami po tayong natulungan may sakit, pero kung ikaw, feeling mo, wala ka pa namang nararamdaman, and ako po, hindi po kasi ako naniniwala pag may nagsasabi na wala siyang sakit eh. Unless na lang kung monthly ka nagpapa-check up. Di ba? So, kasi imaginein mo meron tayong tinatawag na free radicals. Ito yung mga bagay na libre pero hindi natin pwedeng takasan at yun yung mga reason bakit tayo nagkakasakit. So, hindi pwede or hindi mo pwedeng sabihin na or sure ka na wala kang sakit. Tama? Unless na lang, again, kung papa-check up ka. So, mas maganda, kung wala ka pang nararamdaman ngayon, mag-prevent ka rin, mag-vitamins ka, gamitin mo yung mga product ng M4. So, magaganda po yan. Acid reflux, okay? So, when there is a product that can help a lot of people, there could be a great business opportunity behind dito. Sa likod po, totoo po to. Pag may magandang produkto, malamang mayroon niyang magandang negosyo. Okay, maraming nga negosyo sa labas, ang pangit, pero kumikita ng malaki eh. Di ba? Yung mga natitinda ng sigarilyo, di ba? Alak. Pero bakit tinatangkilik? Tama? Bakit kumikita ng malaki? How much more pa po yung negosyo natin na about po sa health? Okay? So, paano kumita? Pag-usapan po natin kung paano tayo kikita. So, we have 7 ways paano kumita. Pero bago yan, alamin muna natin paano tayo makakapag-umpisa. Siyempre, meron pong puhunan. Okay? So, dun po sa mga guest namin, sino ba yung mga guest pa natin dito na pwede nating ma-shout out? Ayan. So, yan si Sir Paulo. Kanina ko pa ito nababasa. Sir Paulo, yan. Ito si Sir Romeo. I think, ano na to, member na to. Ayan. So, yung mga guest natin dito na naintindihan naman yung mga pinagsasabi ko. So, ito po, paano makapagsimula? Kasi importante naman po na wala naman po ditong yumaman pero hindi naman member. So, kailangan ka mag-member. Ano ho? Kailangan ka mag-member. Tama? Wala po. Sino gusto yumaman? Ako po. Ito puhunan. Ay, ayoko. Dapat kailangan member ka. Okay, so gagawin mo lang, bibili ka ng wholesale package natin o magsha-shopping ka lang ng mga products ni M4. Tama? Maganda nun, yung mga products na yon, healthy ka na, kikita ka pa ng malaki. So magkano yung puhunan? Ang puhunan po ay 19,999. Napakamura. Di ba? So pag ang pinag-usapan po negosyo, napakamura po nito. So subjective to pwedeng malaki, pwedeng maliit, depende po sa kapalit. Okay? Kung wala kang pera, malaki to. Tama? Pero kung negosyo yung pag-uusapan, maliit po to. And kung wala kang pera ngayon, mas kailangan mo tong gawin. Okay? And again, kumbaga, nabivisualize mo na talagang kailangan mo or talagang ina-accept mo na kailangan mo magnegosyo, ito na po yung pinaka-the best. Kasi napakaliit po ng puhunan. Okay? Anong kapalit? Magkakaroon ka ng 20,000 worth ng product. So may product kang kapalit. Hindi ka po naloko, hindi ka po na-scam kasi may kapalit na product sa inyong mga product po natin. Napakagaganda po. Okay, talagang napakaganda po. Kaya kailangan ikaw mismo, matikman mo siya. Okay, para masabi mong maganda. O pangalawa, magkakaroon ka ng DTC or yung webpage. Para siyang Facebook, may username tsaka password na ikaw lang yung makaka-access. Pag nagpagawa ka nito sa labas, ito po ay nagkakalaga po ng 10 to 15,000. Mahal po ito, pero ito, kasama na po ito sa 19,999 mo na package. Okay, yan yung magmamonitor ng negosyo mo. Diyan mo lahat makikita yung taong pumapasok, yung kinita mo, yung mga binibenta ng mga tao mo sa ilalim mo, yung mga product na binibili nila, diyan mo po makikita, mamomonitor mo po lahat. Okay, so yan yung example po ng ating dashboard o yung webpage o yung DTC natin. So,
Diyan po nakalagay po lahat, nakadetalyado kung ano po or anong nangyayari doon sa negosyo mo. Okay, maganda noon, yung negosyo natin is online. Okay, so wag naman po sana ulit mangyari. May mga duman ng kalamidad, lindol, baha. So hindi apektado yung negosyo mo kasi nga ang negosyo natin nasa internet. Okay? Meron din tayong mga trainings, free trainings. Okay? Ang maganda dito, ang mga nagtuturo dito, talagang ang tinuturo po paano talaga sila yumaman. And yung mga yumaman dito, mga naging milyonaryo, nagbabayad po yan ng trainings. Tama? Nung nagsimula sila dito, nagsimula kami dito, nagbabayad po kami ng trainings. Okay, pero sa inyo po, ibibigay lang po namin ng libre yan. Okay? We have how to jumpstart your MCore business. Ayan, paano mo siya gagawin. We have product trainings, compensation plan, health symposium. Ayan, ito yung isa sa edge natin. Yung tinatawag natin na health assessment. Okay? Ay, nakaka-excite po to. Tanungin nyo po doon sa nag-invite kung ano yung health assessment. Okay? Meron din tayong personal development training. Ito po yung hindi kayang bayanan ng pera. Ito yung bagay na hindi kayang nakawin sa'yo. Yung ituturo namin, paano ka ma-develop. Tama? Paano ka magkakaroon ng personal development. Okay? Para ka nag-aaral dito, kaso lang, ang pinagkaiba lang, dito habang nag-aaral ka, pwede ka nang kumita. Okay? Paano kumita? O ito, mabilis lang po to. 5 lang po yung explain ko sa inyo kasi yung dalawa given na siya pag ginagawa na natin yung negosyo. So number 1, pwede ka magbenta-benta. Okay? So sabi nga, 'di ba? Sabi ko nga kanina, okay pa yung magbenta-benta kaysa magnegosyo ka sa, 'di ba, na sobrang stress naman. 'Di ba? Sobrang kumbaga yung traditional business kasi iba po talaga yung stress kasi even po kami nagkaroon kami ng traditional business. Even si Mentor Maricar, 'di ba? Kaya nga niya nararamdaman yung na-mention niya kanina na sakit, nakuha niya yun, yung talagang nagta-traditional business siya kasi sobra pagod nila based dun sa kwento niya sa amin na talagang araw-araw silang pagod. Tama? So dito, hindi ka mapapagod. 'Di ba? Kasi gagawin mo lang siya online. Okay? Pwedeng offline, o meron kami sistema online tsaka offline. So, halimbawa, 24 Alkaline C, o pag binili mo yan, SRP 899. O pag member ka na, 599, may 300 pesos ka, not bad, di ba? Ginagawa mo lang part-time income. Okay, makadalawa kasi isang araw, meron kang 600, baka 10 ka, meron kang 3,000, di ba? Pag naka 30 boxes kasi isang buwan na ba? Malaki na po to, malaking tulong to, 9,000. Ang malapit nun, ginagawa mo lang part-time. Ano pa kaya pag full-time? Di ba? Mas malaki pa yung pwede mo kitain. And isang product pa lang yung pinag-usapan natin. Meron pong puti, meron sasabon, may naliligo. Di ba? So doon pa lang, di ba? May sabon po tayo na napakaganda kasi ano siya, meron siyang Botox effects. Di ba? Botox effect, hindi ka tatanda. Di ba? So, and of course, meron nagagamot, meron nagpe-prevent. So, ayan, iba-iba po yung pangangailangan ng tao. Kaya pwede kang kumita ng malaki sa product pa lang, sa pagbebenta pa lang. Okay? Referral system, mag-expand ka. Parang pararamihin mo yung sarili mo, pero gagamitin natin tao. O kaya ka mag-i-invite, kaya mo to i-share sa iba. Kasi tawag dyan, expansion. Para ma-experience natin yung time tsaka financial freedom. So, kala lang kasi nung ba, recruit lang to eh. Ayoko niya, recruit lang yan. Hindi po, may meaning yan. So, yun nga yung tinatawag ko, yung sinasabi ko kanina, na law of leverage, yun yung technique. Bakit mayroong Henry Singh bilyonaryo, na kahit patay na, kumikita pa rin hanggang ngayon, Lucio Tan, Ed Garcia, di ba? So, marami pa na talagang ang ginagamit lang nila is yung technique na law of leverage. Okay? Kaso sa kanila, bago nila magawa yun, kailangan nila malaki ng puhunan. Dito po, 19,999, pwede na natin gawin ng libre. So, paano? Ang gagawin mo lang, maghanap tayo ng first timer dito. Si Ma'am Leona Disa. I think lalaki to kasi kung Leo lang to, babae to. Kasi kung Leo lang to, lalaki yon. So Ma'am Leona Disa, guest ni Coach Sunshine. O si halimbawa, si Ma'am Leona Disa, nag-invite, di ba? I-invite ka lang, ma'am. Kami po yung magpe-present. Okay? Malinaw na malinaw po yan, ma'am. Kasi tingnan niyo po yung nag-invite po sa inyo. Naka-off ka. Malamang po yan. Kumakain po yan. Tama ko pa po. Ako po, hindi pa po ako kumakain. Di ba? O, di ba? Ang ganda po ng negosyo. Yung tao nag-invite sa'yo, kumakain, naka-on cam, o baka nga po nakahiga, nanonood ng Netflix. Di ba? Ako po yung nagpe-present. O, ito yung malupit. O, pag meron kang na-invite, ma'am, na ako yung nag-present, bumili nung 19,999 na package natin o yung hyper package natin, meron ka 1,050. Malaki to, ma'am, kasi bakit?
ako yung nagpe-present. Nag-invite ka lang, Ma'am Leona Disa. Okay? So, ganito. Unlimited siya, Ma'am Leona Disa. Pag meron ka 10, di ba? Kahit ilan po yung invite mo, sa umpisa kami po lahat magpe-present yan. 90-10, 90% ng effort manggagaling po sa community namin, sa mga coaches, sa mga mentors. 10% lang po yung gagawin mo and yun po ay mag-invite. Tama? Ano pang kasama sa 10%? Aralin yung negosyo. Okay? Ano pa yung kasama sa 10%? Gagalingan mo. Di ba? Ano pa yung kasama sa 10%? Sisipagan mo lang. So, again, meron tayong sistema para dyan. Okay? So, unlimited yan. Meron ka 10 sa isang linggo, meron kang 10,000 plus. Okay? And Ma'am Leona Disa, pag nakadalawa ka na na-invite, na ako pa yung kumausap na sumali, within 1 month, pumasok kayo ng 30 days ha, meron kang pang turbo bonus sa side po doon sa kinita mo na direct referral bonus. Okay? So, just imagine, kumita ka na, binigyan ka pa ni MCOR ng 10,500 worth ng products. So, ganyan ka-generous si MCOR. Di ba? Napakabait. Lahat pinibigay na. So, cycle bonus, Ma'am Leona Disa. O, maganda po tayo naman para, ito, si guest pa rin ni Coach Sunshine, si Ma'am Sharin. O, Ma'am Sharin. Ang gagawin mo lang, meron tayong tinatawag na cycle bonus, magbibuild ka ng left and right sales force mo, sales group. Dalawang group, left and right. Oh, di ba? Daling tandaan. Ang formula niyan, 1 left plus 1 right is equals to 3,000. Oh, halimbawa, si Ma'am Sharin, nag-invite po si friend A niya. Tama, sumali, meron siya 1,050, nilagay ko sa left. Meron ulit sumali, nilagay ko sa right, kumita ulit siya ng 1,050. So, using the formula of 1 left plus 1 right is equals to 3,000, since may nakita po yung DTC mo, o yung dashboard mo, yung webpage mo na meron pumasok na isang tao sa left mo, tsaka isang tao sa right mo, meron ka pang additional 3,000. Okay? Eh yung dalawa, ma'am. Yung dalawang sumali sa'yo, syempre gaganti yan. Diba? So, ganun lang pala, mag-i-invite lang pala. Mag-i-invite din, ako rin po yung kakausap, ma'am. Isa sa left, isa sa right, 3,000. Kung magkano yung kinita mo, kinita din po nung nag-invite. Tama, wala po tayo niloloko, sa fair po yung business natin. Okay, isang tao sa left, isang tao sa right, 3,000. Tama? Isang tao sa left, isang tao sa right, 3,000. Ito ma'am, ito yung tinatawag na financial freedom kasi the moment na lumaki yung organization mo, hindi mo na yan kayang pigilan. Dadating yung time, babariling ka na lang ng 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Nasa work ka pa yan ha. Alam ba, ginagawa mo part-time, 3,000 ka ng 3,000 ng 3,000. Aside pa doon sa direct referral bonus at bukod pa doon sa mga binebenta mo. Okay? So next, meron tayong tinatawag na repeat purchase. So, ganito lang yan, Ma'am Sharin. O, yung dalawang na-invite mo, level 1 mo yan. So, lahat ng bibili nila, meron kang rebates na makukuha doon. No? For example, yung 24 Alkaline C. Bawat box ng bibili nila ang 24 Alkaline C nung level 1 mo, yung unang dalawang nagtiwala na in-invite mo, na ako pa yung kumausap, Ma'am Sharin, ikaw po ay kikita ng 15 pesos rebate. O, meron ka rebates doon na 15 pesos. So malaki to ma'am kasi yung iba nga nagtsatsaga lang sa tubo na 5 piso, 'di ba? Minsan pa nga piso. So ito 15 pesos malaki to. O level 2 mo, 10 pesos, level 3 7, level 4 7, level 5 7, level 6 5 pesos. Ma'am, 24 alkaline C pa lang yung pinag-uusapan natin. Marami pa tayong products. And even ikaw, pag bumibili ka, meron kang 18 pesos doon sa 24 alkaline C na binibili mo sa office. So, Ma'am Sharin, I hope and I pray na naintindihan mo siya and talagang grabe, para ka ng si Henry C, para ka nagtayo ng isang organization ng mga taong bumibili, gumagamit ang produkto and nag-e-expand. Kaya nga dito, mayroon ka mababalitaan na kumikita ng 5,000 sa isang araw, 10,000 sa isang araw, 50,000 sa isang araw. So, depende po yan kung ano po yung complan. Pero again, sa MCOR, may experience mo po talaga na dadating po yung time na kahit hindi mo na ito tinatrabaho, di ba? Kumikita ka pa rin. Okay, yun naman po yung beauty nito. Kumbaga, yung tinatrabaho natin sa employment ng 20 years, nako-compress siya into 5 years lang. 3 years nga lang eh. Tama, 3 years na siseryosohin mo yung negosyo, ibang-iba na yung pwedeng mangyari sa iyo. Okay, syempre sa tulong din po ng ating community yan. Okay, yun po yung 7 ways of earning natin and ang projection po natin, meron tayong tinatawag na power of 2 system. Okay, so pwede kang kumita ng 2.6 million sa isang taon. Di ba? Kasi tayo po, maximum potential income po natin is 16,000 per day, 112,000 per week, 480,000 per month, and
Yun nga, pwede kang kumita ng 2.6 million sa loob ng isang taon. Yan po yung perfect powerful system natin or power 2 system natin. Pero, limbawa, hindi na perfect. Hindi, kumbaga, 50% na lang. 1.3, malaki pa rin po yan. 10% pa lang, 260,000, malaki pa rin po yan. Pero, ang ating pong fairy ma'am, yung tao pong tumulong, nag-invite sa atin, nag-invite po sa akin, na si Mentor Maricar, just imagine may kita siya na 600,000 a month, 800,000 a month, malaki pa yung kinikita niya sa sa isang presidente ng kumpanya o sa isang may-ari ng ng negosyo. So, my point is, ganito kalaki tong negosyo na to. Minsan na napagkakamalan lang maliit kasi nga maliit yung puhunan. Okay? So, ayan, tapos na po ako sa aking presentation and bago tayo maghiwa-hiwalay, pakilala lang ako, ito yung aking, sabi nga ni Mentor Maricar, ito yung first company ko na talagang kumita po talaga ako ng malaki. Ito po ako dati, wala po ako talagang pangarap din sa buhay, di ba? Kasi nga, sabi ko, bakit pa ako mangangarap? Wala rin naman nangyayari sa akin, di ba? 10 years ako nag-work yan, and ang bahay po namin yan sa tabing release lang. Nakatira po kami sa tabi. Hindi naman po tabing-tabi pero as in talagang pag dumadaan po yung tren, kaya nga hindi mo na kayo doon po, nung nakatira po kami doon, hindi mo na kailangan mag-alarm clock. Kasi every 5 a.m. may dumadaan tren. Imposible hindi ka magising. Tsaka totoo yun, yung sa Home Along the Release, kung sino yung nakaabot nun. Pag dumaan yung trend, talagang parang lumilindol, di ba? So, ayan po yung buhay ko dati and meron lang tao nag-invite din sa akin and very thankful ako kasi 1 year niya akong ini-invite talaga. Pinapaulit-ulit niya kasi ang tao pala, kapag sarado talaga yung utak, di ba? Sarado yung pananaw sa buhay, nahirapan talagang intindihin. Parang parachute yan, di ba? So mas maganda pa mas safe ka o mas maganda pag ang parachute po open. Kasi pag nakasara yan, malamang, di ba? Malamang bumagsak ka. Okay? So 1 year ko itong nireject and to cut the long story short, dito pa rin ako bumagsak. And thankful ako kasi nandito pa rin ako sa industry na to. Okay? So ito yung mga ilan po sa mga achievements ko dati na talagang ni sa isip po, hindi ko po naisip na makukuha ko. Di ba, unang mangyayari sa akin, nakapag-travel po ako abroad, tama, ilang bansa na rin po yung napuntahan ko. Ayun, naging millionaire circle din po ako. Ang kinita ko po doon sa first company ko, almost 10 million din. Di ba? So malaki po yun, malaki pong pera po yun. Tama? And ito po yung mga taong pinayaman ko, yan po yung mga nasa ilalim. Di ba? Yan yung mga taong nagtiwala na hindi ko naman kakilala, sa Facebook ko lang nakilala, pero nagtiwala po sa akin. Okay? And dito po, kung ikaw po first timer, Ma'am Sharin, si Sir Paulo, yung mga na-invite ko kanina, yung mga guest, si Coach Hansanet, yung iba pa nating first timer, dapat ma-excite ka kasi ang goal namin dito, bago kami kumita ng malaki, ikaw muna, Ma'am Rhea. Tama? So ikaw muna, Sir Jello. So kasi pag kumita po kayo ng malaki, given na po, yung tao nag-invite sa inyo, kikita rin ng malaki. Kaya gagawin po niyan lahat para kumita po kayo ng malaki. Hindi lang po siya, marami pong tutulong sa inyo. Okay? So yan po yung mga achievements ko. Ang pinaka hindi kayang bayaran dito is yung nabago yung mindset ko, yung pananaw ko sa buhay. Tama? Balikan ko yung kwento ko kanina, di ba? Yung mindset na dating negative, tama, pwede pa lang mag-shift into positive. Depende lang sa tao talagang kausap. Okay? Kaya nga pipiliin mo yung taong palagi mong kausap. Kung yung taong kausap mo palagi negative, problema sa buhay pinag-uusapan, ano ka muna, distansya ka muna. Okay? Kasi sabi nga, pag sumama ka sa mga taong negative mag-isip, magiging ganun ka rin. Pag positibo yung mga sinamahan mo, magiging positibo ka rin. Okay? So, ngayon, 2025, guys, malamang yung majority ng matin dito may problema sa pera. Okay? So, bakit may problema sa pera? Kasi balik tanaw ka 5 years ago, 2020, wala ka kasing ginawang bago. Sumubok ka man, pero alam mo yon, marami rin namang sumubok, yung mga maliliit na opportunity sinubukan nila, pero along the way, nahirapan lang ng konti, umayaw na, nag-quit na. Di ba? So, dapat, sabi nga, bakit problema mo ngayon yung pera? Kasi 5 years ago, yun yung naging sistema ng buhay mo. Ngayon, yung 2030 po, hindi po natin kayang pigilan yan. Dadating at dadating yung 2030. Ito yung tanong, anong buhay meron ka nun? Masasagot po yan kung ano yung decision mo ngayon 2025. Okay? Dalawa lang po yung pwede mong sabihin. Una, sayang. Dapat pala ginawa ko yung MCOR. Tama?
Nag-alinlangan kasi ako dun sa 19,999. Sayang. Kasi yung nag-invite sa akin, tumuloy, ang yaman na ngayon, successful na ngayon. Tama? Yung pangalawa, buti na lang. Buti na lang nag-empor ako. Buti na lang in-invite mo ako, Coach Sunshine. Coach Sunshine lagi kong nakikita kasi siya yung maraming gise. Di ba? Buti na lang. Ngayon, natatamasa ako na yung time tsaka financial freedom. Mas marami na akong oras sa pamilya ko, sa anak ko, and even sa sarili ko, meron na akong oras. Okay? So, pagdating ng 2030, pag ito sinubukan mo, tama, pagdating ng 2030, ginalingan mo dito, tama, nakinig ka sa amin, pinag-aralan mo to, ginalingan mo, sinapagan mo. Pagdating ng 2030, pera pa rin yung problema mo. Yun nga lang kung paano na ubusin. Di ba? Mas masarap yung ganong problema, di ba? Yung paano ubusin yung pera kaysa yung wala kang pera. So wag mo itong tignan as problema, tignan mo ito as solusyon sa matagal mo ng problema. Okay? So sabi dito, wag nating limitahan yung ating kakayahan para tayo umunlad at yumaman. Dapat gumawa tayo ng paraan. Ang pinakakawawang tao sa mundo, hindi po yung walang pera, kundi yung wala pong paraan. Okay? Wag natin limitahan. Sabi ko nga kanina, pag sinabi mong malaki yung 19,999, malaki talaga yon. Hindi ko kayang gawin yung naparaan yung 19,999. Hindi mo talaga magagawa ng paraan. Pero kapag hindi mo binigyan ng pagkakataon na pigilan ka doon sa gagawin mo o doon sa decision mo, walang pwedeng makapigil sa'yo. Even yung 20,000. Kasi maraming 20,000 na yung dumaan sa kamay natin. Wala naman nangyari. Pero this time, sabi ko nga, pagtutulong-tulungan natin, tama? So, ikukumit mo yung sarili mo na magkukumit ka sa mga pangarap mo. Okay? So, itong 2025, bukas December 1 na, we have 31 days bago matapos yung 2025. Okay? So, dapat bilisan mo yung decision mo. Okay? Kasi kung magjo-join ka next month, why not this month? Kung magjo-join ka next week, why not this week? O kung magjo-join ka bukas, why not now? Magjo-join ka rin naman pala eh. Ang pinagkaiba lang nun, pinatagal mo pa. Okay? Thank you po sa lahat ng umaten, sa lahat po ng mga na-invite po doon po sa mga first timer. Sana po makita nyo po yung negosyo po natin na talagang ito na po din yun magbibigay ng magandang buhay, magandang kinabukasan, hindi lang po sa pamilya niyo po kundi po do sa mga tao din po. Kasi maganda dito, pwede tayong maging channel ng blessing sa marami. Okay? Thank you so much po and maraming blessing pa ang dadating sa mga taong open po sa mga opportunity, sa mga taong positibo mag-isip, and doon sa mga taong ina-accept niya na magiging successful siya. Thank you so much po, Mentor Maricar, and thank you kasi naging way po kayo para makita ko tong negosyo na to. Sabi ko nga po, kulang po yung salitan. Thank you para po pasalamatan po kayo kasi nandito ako ngayon sa MCOR. Thank you so much, very ma'am. Thank you so much po sa lahat po ng mga nandito. Thank you. God bless po. Ayan, pa-heart react naman for Coach Mike. 'Di ba sobrang na-enlighten ako doon sa pagsisimula pa lang niya. So sayang kung pumasok ka ng Zoom nang nasa medyo gitna ka na kasi nasa simula yung appetizer kumbaga. Nandun maliliwanagan ka doon sa mga objections ng iba na ay ayoko nitong business na 'to. Ayoko ng benta-benta. Ang ganda ng paliwanag ni Coach Mike kanina, no? Kung nagandahan kayo sa paliwanag ni Coach Mike kanina, paki-type 1 nga po. I-appreciate naman natin yung effort ni Coach Mike. 'Di ba? Alam niyo na ngayon bakit idol ko 'yan. Yan, kung meron kayong mga questions, pwede namang i-entertain yan ng mga taong nag-invite sa inyo, pwede nila kaming i-message, magki-create po ng group chat para mas maliwanagan pa po kayo. Okay? Pwede po ba tayo mag-open cam para po mag-picture taking? Souvenir, habang fresh pa tayo, Charis. Nakakatuwa lang na dito yung pastor namin sa Hong Kong, si Pastor Rod Manalo. Hello po, Pastor. Pumasok po ba yung mga invites po ninyo, Pastor? Si Pastor Rod. February, babalik po ako ng Hong Kong. Yan. Coach Mike, ilang taon ka na nga? Ilang buwan pa lang gumagamit ng sabon yan, ha? 43 po, Mentor. 43, legit? O 43, ilang buwan pa lang gumagamit ng sabon. Ako po, 51.
And gagamit po kayo ng sabon ng 24 Alka White, napakaganda po sa ating health. Baliwala po lahat ng pera natin kapag hindi po tayo healthy. Kailangan po maging healthy muna tayo para tayo mismo yung magiging model, tayo magiging mismong patotoo ng ating products, di ba? Alright, MCOR sign po tayo. Hi Floor, pagaling ka Floor. Yan, usong-uso ang sakit, mabuti na lang MCOR tayo. Meron tayong pampalakas ng immune system. Okay, smile po tayo. Yan, open cam. And 10, 9, 8, 7, 6, 5. Parang nakikita ko kanina ang hina ng signal. Labas-pasok din kanina yung isang FB ko. 1, 2, 3, smile. Yan, dito sa MCOR. Tayo ang bida! Tayo ang Because bida. sa MCOR, we improve lives together. Together! Thanks everyone. Thank you po. Thank you, Coach Mike.